Blessed morning sa ating lahat mga kapatid. Nakaka-bless simula sa umpisa pa lang. Amen. Okay, let me read to you 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 54. It says, "Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality." Now, ulit-ulit now. "Then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory." Let me read also 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. It says, "Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words." Praise God. Ang sabi sa last verse na binasa ko is, "Therefore, encourage one another with these words." Sabi doon. That's why I want to encourage all of you, even sa mga makikinig pa sa message na ito, para hindi kayo maging uninformed pagdating sa usapin patungkol sa rapture. Again, ang pinag-uusapan natin ngayon is rapture of the saints. At itong rapture na ito ay magaganap at any moment. Kapag sinabi natin at any moment, maaring mamaya, maaring mamayang gabi, maaring kinabukasan, at any moment. Okay, so ang rapture ay magaganap at any moment kapag bumaba na ang Panginoong Jesus doon sa, saan siya bababa? Pwedeng paki-flash at ilani yung photo. Bababa ang ating Panginoong Jesus doon sa Alapaap. Amen. Ulap or Alapaap, or sabi doon sa English version is in the air. Kung saan kukunin ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng dako ng mundo. So ang rapture pala ay magaganap siya at any moment, at ang Panginoong Jesus ay bababa doon sa Alapaap, hindi dito sa lupa, at kukunin niya ang lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng dako ng mundo. Bakit? Upang bigyang daan ang kanyang matuwid na paghatol na ibubuhos sa mundo sa panahon ng 7 taon na paghihirap o kapighatian, o yung tinatawag na the 7 years tribulation period. Kapag sinabing tribulation ay matinding paghihirap. Kaya maraming magpapatatak at dyan na maghahari ang Antichrist. Okay? Hindi ka rin makakabili o makakapagkalakal kung wala kang tatak ng Antikristo. O sinasabi ng Word of God na, anong sabi ni Bro Justin? 666? So ba nagsabi bro? 666, o yung tinatawag na mark of the beast. You can read that in Revelation chapter 13, verses 16 to 18. Kahit hindi mo na-flash at ilani. Kaya may tendency talaga na magtatago ang mga ayaw magpatatak na naiwan sa rapture doon sa mga bundok. Kasi once na may tatak ka na ng Antichrist, ay itatapon ka sa hell. The question is, ano kaya yung tatak na yun? Ano kaya yung 666 na yun? Maraming interpretations dyan mga kapatid na patungkol dyan sa tatak na yan. Pero ako ay naniniwala na yan ay isang false doctrines or false teachings. At saan itatatak ito? Sa noo at sa
kanang kamay. No? Itatatak ito na sa pilitan. Okay? By force. At ipapatanggap ito sa tao. Hindi yan vaccines o hindi yan microchip na gaya ng paniniwala ng iba. Diba, nung nagkaroon ng COVID-19, sabi nila yung vaccines daw yung tatak ng the beast o ang Antichrist, which is the 666. Take note, ang rapture ay ang pagbaba ng Panginoong Jesus doon sa, saan? Asan ang Panginoon doon? Nandun siya sa ulap o alapaap or in the air. Hindi pa dito sa lupa kasi ibang event yon sa kanyang second coming. Saan ang Panginoon dyan? Siya yung nasa taas. No po? So kapag tumingala ka sa taas, makita mo is hindi dingding ha. Pag lumabas ka, ano yung makikita natin? Lapaap or ulap or ere. Ano po? So doon bababa ang ating Panginoong Jesus. First and Second Thessalonian letters, the principal theme is the rapture of the saints. Yan ay ang mga Kristiyano or the church. The word rapture in Greek word is harpazo. Kasi ang New Testament ay sinulat sa Greek language at yan ay mababasa sa original manuscripts. Manuscript means to be caught up or snatched away. At yan din ang ginamit na translation sa King James Version and other Bible translations. Anong ibig sabihin pag caught up or snatched away? Parang dinagit, ano po? Okay, kinidnap, ano po? Okay, dinukot. Tandaan, hindi mababasa ang mismong word na rapture sa Bible, kundi shall or will be caught up. Okay, sa Tagalog is titipunin, daadalhin, o kaya aagawin sa alapaap. At yan mismo ang mangyayari sa lahat ng mananampalataya or believers of Christ sa sandaling makumpleto ang church. Again, hindi mababasa ang mismong word na rapture o pagdagit sa Biblia, pero ang konsepto ng rapture ay malinaw na itinuturo ng Biblia. We need to point out that there are two phases or stages of the second coming of Christ, clearly taught in God's Word. Dapat malinaw sa atin na mayroong dalawang yugto o pangyayari ng pangalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo na malinaw na itinuro ng Biblia. Kasi pag sinabi nilang second coming ng Panginoong Jesus, ang alam lang natin is basta pagdating niya, yun na yung second coming. Okay, dapat malinaw sa atin na yung kanyang second coming, there are two phases or stages. Ang lahat ng prophecy sa Old Testament ay nagsasabi tungkol sa kanyang pagdating sa kapangyarihan bilang anak ng tao upang maghari at mamahala. He's coming in power as the Son of Man to reign and to rule. Nabasa rin natin kanina doon sa gospel reading ni Sister Joyce. Ano po, yung Son of Man. Sinasabi yan sa prophecy in Zechariah chapter 14 verse 4. It says, "On that day his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, forming a great valley with half of the mountain moving north and half moving south." Malinaw dyan na tutuntong o bababa ang Panginoong Jesus on the, saan siya bababa? Mount of Olives, sa kanyang second coming. Saan na yan? Dito na mismo sa lupa. Okay? Let's read also in Matthew chapter 24 verses 27 and 30. Yung una is, bababa siya doon sa alapaap. Yung pangalawa, bababa siya mismo sa Mount of Olives o dito na sa lupa. Let us also read Matthew chapter 24 verses 27 and 30 upang masundan natin yung nasa Zechariah chapter 27 or verse 27. Sabi doon, "For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man." Binabanggit na naman yung Son of Man. And in verse 30, "Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming." Saan? On the clouds of heaven, with power and great
glory. Okay, huwag tayong mamislead dito mga kapatid ha. Baka isipin ninyo ang Panginoong Hesus ay tao lang kasi Son of Man. Okay, isa lang yan sa kanyang mga titulo or title. The Son of Man. Siya rin ay the Son of God. Amen. O ang bugtong na anak ng Diyos. Amen. So, ang gagawin ng Panginoon, pagbaba niya dito sa lupa, ay upang iligtas ang bansang Israel. Zechariah chapter 14 verse 3. Sabi doon, then the Lord will go out and fight against those nations as He fights on a day of battle. Hindi lang yan, kundi makikita siya lahat ng tao sa mundo publicly. Again, yung picture Ate Lani kanina. Praise God, no? Kung mapapansin ninyo, yung mga tao nakatingin sila kay Jesus, ano po? So, makikita nila siya publicly. Medyo tagilid yung sinasabi nilang secret rapture. Ano po? Kasi sa rapture, meron ding tinatawag na secret rapture. No, walang makakaalam na na-rapture ka na pala. Pero dito, makikita siya publicly lahat ng mga tao. Amen? Okay, tignan natin Revelation chapter 1 verse 7. It says, look, He is coming with the clouds. Saan tutungtong ang Panginoon? Doon sa alapaap o ulap or in the air. No? Sabi doon, look, He is coming with the clouds and every eye will see Him. Even those who pierce Him. Ano kaya ibig sabihin nun? Kahit yung mga nagpapako sa Kanya, ay makikita nila siya. Kasi mamaya makikita natin mayroong resurrection of the dead na mangyayari. Okay? And all peoples on earth will mourn because of Him, so shall it be. Amen. Isa rin sa kanyang gagawin pagbaba niya ay wawakasan niya ang kanyang mga kaaway. We can read that in 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 to 8. Na sinasabi doon, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Kaya, kung ayaw mo maituring na kaaway ni Kristo, ay tanggapin mo siya as your Lord and Savior sa iyong puso. Amen. Lahat na ba tayo? Tinanggap na natin ang Panginoong Jesus? Amen. 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 As our Lord and Savior. Amen. Si Sir John. Amen. Kuya JB. Kuya MJ. Amen. Si Kuya pala, paano? Yung sa basketball? Yung bago? Hero? Kuya Hero? Bayani. Kaya pala Hero, no? Bayani pala eh. No. Kuya Bayani, tinanggap mo na ba? Amen. So, praise God. Dahil kung hindi ay, anong gagawin ng Panginoong Yesus? Pagbaba niya dito sa lupa, wawakasan niya ang mga laban sa Kanya. At ililigtas naman niya yung mga sa Kanya. Mayroong dalawang scriptures in New Testament na nagsasaad na bago ang Panginoong Yesus ay bumalik sa lupa at bago maganap tulad ng mga prophecies in the Old Testament o mga nabanggit kanina, siya ay darating saan ulit? Sa ulap o alapaap or in the air. At anong gagawin niya? Titipunin sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang mga banal or saints o mga Kristiyano. Yan yung first event sa kanyang second coming. Doon lang siya sa alapaap, hindi tutuntong dito sa lupa. Dahil ang pangalawa ay paparito siya dito sa lupa ng may kapangyarihan at kaluwalhatian. He will come in power and glory at wawakasan niya ng tuluyan ang kanyang mga kaaway, pati si Satanas. At mapapansin ito sa pamamagitan ng mga tanda or signs tulad ng binabanggit sa Matthew chapter 24. Siguro marami nang nakabasa sa Matthew chapter 24 o nakarinig na yung signs of the end times. Pwede nyo basahin yan sa inyong mga tahanan kung may time kayo para aware tayo sa mga nangyayari sa ating mundo. Amen? Amen. Take note, ang kanyang pagdating sa alapap or in the air para sa kanyang church ay maaaring maganap anumang oras at any moment. Anong tawag ulit dyan? That is the rapture. Amen. Unlike sa kanyang second coming dito sa lupa, na mayroon munang mga signs bago siya babalik dito sa lupa. So nakikita natin yung differences. Ano po?
Yung rapture, any moment. Yung kanyang pagbaba dito sa lupa, mayroong mga signs. Kung babasahin natin sa Matthew chapter 24, kabilang na dyan yung mga war ng mga nations to nations, taggutom, at marami pang iba. Okay, tingnan natin itong this any moment. Okay, this any moment, return of the Lord Jesus Christ, o ang anumang sandali na ito ng pagbabalik ng Panginoong Jesus is the first stage of His coming na tinatawag na rapture of the saints or rapture of the church. Dahil aagawin niya or will be caught up in the air ang lahat ng kanyang mga banal o mga Christians at dadalhin niya upang makapiling siya. Gaya ng promise niya sa John chapter 14 verse 3. Tingnan natin yung pangako ng Panginoon. Sa John chapter 14 verse 3, sabi niya doon, "And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Amen? Amen. Pangako niya yan sa kanyang mga naunang mga alagad. At kabilang din ang kanyang church na dadalhin niya upang makapiling siya. Gaya ng binanggit ko kanina na may dalawang scriptures in New Testament na nagsasaad na bago ang Panginoong Hesus ay bumalik sa lupa at bago maganap tulad ng mga prophecies in the Old Testament, siya ay darating sa ulap o alapaap or in the air at titipunin sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang mga banal o mga Kristiyano. Amen. Ano ulit yung two important passages ng katotohanan ito? First is 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 54. And second is 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Okay, umiikot lang dyan yung ating pag-uusapan. Tingnan naman natin yung word na mystery. The word mystery o ang salitang hiwaga in 1 Corinthians chapter 15 verse 51 ay kailangang malinaw muna sa atin. Ano kaya yung mystery na yon? Ano kaya yung hiwaga na yon? Ang mystery o hiwaga sa bagong tipan ay palaging tumutukoy sa katotohanan na hindi nahayag sa lumang tipan. Okay? A mystery in the New Testament always refers to truth that was unrevealed in the Old Testament, kaya nga mystery. Ang mystery o hiwaga ay isang bagay na alam lamang ng mga pinahayagan o ng mga binigyan ng revelation. Tandaan natin, ang mystery, mga kapatid, ay isang bagay na alam lamang ng mga pinahayagan o ang binigyan ng revelation. Ang katotohanan ng rapture o pagdagit ay hindi nahayag o hindi na-reveal sa Old Testament. Yung rapture ay hindi nahayag o hindi na-reveal sa Old Testament. Ito ay pangako ng Panginoong Hesus doon sa John chapter 14 verse 3 na binasa ko kanina na sabi niya, "And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Subalit, ito ay ganap na ipinahayag at ipinaliwanag sa pamamagitan ni Apostle Paul. Okay? It was only fully revealed and explained by or through the Apostle Paul. Dahil hindi yan alam ng mga nasa Old Testament believers at ang ibang mga alagad ng Panginoong Hesus. Ngunit inihayag lamang ng Panginoon, kanino? Kay Apostle Paul. Pablo. Kaya nga, sinasabi ni Apostle Paul, kung babalikan natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, anong sinasabi niya doon? "Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed." Doon sa magaganap na rapture o pagdagit sa verse 17 ng mga Kristiyano sa Panginoong Hesus doon sa alapaap. Amen? Again, ang teaching na rapture ay biblical at kanino ito ni-reveal? Kay Apostle Paul. Ano po? At hindi ito nagsimula lang na ituro ni John Nelson Darby, a dispensationalist theologian noong 1830s. Kasi sinasabi nila, nagsimula lang yan kay John Nelson Darby na ituro ang rapture. Hindi naman yan itinuro ng mga apostle. Pero tandaan natin na ito ay fully revealed kay Apostle Paul. Kasi may mga ibang group na hindi talaga naniniwala sa teaching ng rapture.
dahil nagsimula lang daw ito na ituro noong 1830s. Pero ni-reveal na ito ng Panginoon kanino? Kay Apostle Paul. Approximately 49 to 51 AD. At naisulat na yan before pa ituro ni John Nelson Darby. Mayroong 7 katotohanan dito sa 1 Thessalonians chapter 14 verses 13 to 18 na mapapansin natin. Okay, mayroong 7 katotohanan or teachings tungkol sa rapture of the church dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Tingnan natin, okay? First truth. The first truth is the coming of the Lord Jesus will be personal. Kaya paki-flash po ulit natin yung picture. The coming of the Lord Jesus will be personal. Okay, balikan natin yung ating main text in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi doon, for the Lord Himself will come down from heaven. Okay, again, for the Lord Himself will come down from heaven. Ano yung ating first truth? The coming of the Lord Jesus will be personal. Tells us that the Lord Himself o ang Panginoon mismo, not another Jesus, but the same Jesus ay bababa siya doon sa alapaap or in the air. Ano pang mga patunay na same Jesus ang bababa? Acts chapter 1 verse 11, sabi doon, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus, ano sabi doon? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Again, not another Jesus, but the same Jesus ang magbabalik, gaya ng sinasabi ng 2 angels sa mga taong nakatingin o nakasaksi sa pag-ascend o pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit doon sa Acts chapter 1 verse 11. Anong sabi ng mga angel? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way. Amen? And He is the unchanging one na sinasabi sa Hebrew chapter 13 verse 8. Siguro very familiar ito sa karamihan na sinasabi doon, Jesus Christ is the same yesterday and today and tomorrow forever. Amen. The same na mapagmahal, mapagbiyaya or gracious and kind noong nandito siya sa lupa at namatay para sa atin sa krus. At siya ang muling darating para sa atin. Same Jesus. Kung sino yung Jesus na bumaba dito sa mundo noon, siya rin yung babalik na Jesus. Amen? Amen. Hindi ang Holy Spirit ang darating o isang angel, kundi ang Panginoon mismo. The Lord Himself, same Jesus, not another Jesus, will come back from heaven. And His coming will be personal. Pag sinabing natin personal, siya mismo. Okay? Okay, number 2 truth. Number 2 truth, the coming of the Lord Jesus will be unexpected and dramatic. Pag sinabi natin unexpected, ibig sabihin hindi inaasahan. Ano po? Hindi inaasahan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus sa rapture. It is sudden, o kapag sinabi natin sudden, biglaan, at dramatic kasi may mga pangyayari na hindi pa natin nasasaksihan. Ano po, parang napapanood lang natin sa mga movie yung mga nangyayari na yon. Kaya nga dramatic. Tingnan natin yung mga magaganap in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi doon, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Ano yung mga magaganap? Pagbaba ng ating Panginoong Hesus sa alapaap, with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Tells us that the coming of the Lord Jesus will be accompanied with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Dati, maalala ko sa mga news before na mayroon silang naririnig na parang malakas na trumpet sound doon sa kalangitan sa iba't ibang lugar. Ewan ko lang kung napanood niyo yung mga yon at naaalarma yung mga tao na sinasabi nila magra-rapture na o darating ang Panginoon. Nasaksihan niyo yung mga news na yon?
Na even me noon, na alarma din ako eh. Kasi nga, parang sign na yon na babalik ang ating Panginoong Jesus. Kung napanood nyo yung movie na Left Behind movie, parang ganon yung mangyayari. Kasi kinuha nila yon sa Book of Revelation. Kung napanood nyo yun, nakakatakot ang mangyayari mga kapatid. At ito ay pwedeng maganap at any moment na sinasabi sa verse 16. Ang pagdating ng Panginoon saan? Sa alapaap. Are accompanied with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Pero hindi natin masasabi kung maririnig ng buong mundo ang mga tunog na ito. Okay? Hindi natin masasabi kung maririnig ng buong mundo ang mga tunog na ito o kung ito ay isang secret rapture. Ngunit, ang sigurado, ang bawat mananampalataya ay maririnig ang mga ito. Amen? Amen? Kaya huwag tayong mag-alala kapag magra-rapture na dahil kukunin na tayo ng Panginoong Hesus doon sa alapaap upang makasama siya saan? Sa eternity. At hindi tayo makakasama doon sa 7 years Great Tribulation period o kapighatian na ibubuhos dito sa lupa. Okay, our third truth is when the Lord Jesus comes, the dead in Christ will rise first. Okay, tandaan natin mga kapatid, when the Lord Jesus comes, the dead in Christ will rise first. Sino yung unang bubuhayin? Pagdating ng ating Panginoong Hesus sa alapaap, yung mga namatay kay Kristo. Okay, pagdating ng Panginoong Hesus, ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya ay ang unang bubuhayin. Okay, let's see in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi doon, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. At anong sabi doon? And the dead in Christ will rise first. Tells us that when the Lord Jesus comes, the dead in Christ will rise first. Amen? Amen. Magkakaroon ng resurrection o muling pagkabuhay ang mga namatay kay Kristo. At yan ang magiging unang muling pagkabuhay or will be the first resurrection. Okay? Hindi kabilang dyan yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo na magre-resurrect. Yung mga magre-resurrect lang, yung mga believers in Christ. Pero yung mga hindi ligtas o hindi believers of Christ, hindi sila magre-resurrect. Okay, anong patunay? Let's read in Revelation chapter 20, verses 4 to 5. Sabi doon, sabi ni John the Apostle, sabi niya, I saw thrones on which we were seated, those who have been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded, no, may mga pupugutan ng ulo pala, no, because of their testimony about Jesus. No, mayroon mga pupugutan ng ulo dahil sa kanilang patutuo kay Jesus. No, mangyayari ito sa end times. No, nakakatakot na mga kapatid. And ituloy kong basahin. And because of the word of God, no, hindi lang pala yung mga may patutuo kay Jesus, kundi yung mga nagbabahagi ng word of God. Okay, yung word of God na tinutukoy dyan, syempre yung nakasulat sa Biblia. Ituloy natin basahin. Sabi doon, they had not worshipped the beast. Hindi pala sila nag-worship sa beast o yung tinatawag na 666 or its image kahit sa kanyang larawan, and had not received its mark on their foreheads, on their hands. Hindi sila nakatanggap ng tatak sa kanilang ulo at sa kanilang kanang kamay. They came to life and reigned with Jesus 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Lahat ng naligtas or saved bago dumating si Kristo upang mamatay para sa kasalanan ng mundo. At lahat ng naligtas or saved mula noon at namatay ay babangon mula sa mga patay sa kanilang, ano na yung magiging katawan nila? Niluwalhating katawan. Okay? Will rise from the dead in their glorified bodies. Magkakaroon sila ng glorified body o yung tinatawag na heavenly body. Ano po, hindi na yung tatablan ng sakit.
Hindi na yun mapapagod. No, pwede na rin lumusot sa pader siguro yun. Di ba? At ano ang glorified body na ito? Para mas malinaw, 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sabi doon, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. The glorified body is imperishable body. Anong ibig sabihin? Enduring forever o walang kamatayan. Amen? Nakapanood na kayo ng movie na ang mga tao ay parang yung picture natin kanina, lumulutang papuntang langit. No? Parang ganun ang mangyayari sa mga namatay na sumampalataya kay Kristo. Pagdating niya doon sa alapaap or in the air, tama. Amen? At sasalubungin nila siya doon. Praise God. Okay, our fourth truth. Fourth truth is every living Christian will be changed and caught up. Ano yung number 3? Yung number 3 is, ano yung unang bubuhayin? Yung mga believers in Christ. Okay? Then, our fourth truth is every living Christian will be changed and caught up. No, bawat buhay na Kristiyano, hindi yung namatay na Kristiyano or mga saved before. Okay, yung mga saved before, bago pa si Jesus dumating, sila rin ay magre-resurrect. Kabilang yung mga believers of Christ o yung mga namatay kay Kristo. Now, ito namang mga buhay na mga Christian. Anong mangyayari sa kanila? According sa ating scriptures, magbabagong anyo. No? At aagawin o dadagitin din sila sa alapaap or in the air to meet the Lord. Tingnan natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. It says, after that, we who are still alive, sabi ni Apostle Paul, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Malinaw? And let us see also in 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Sabi ulit ni Apostle Paul, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed. Anong ibig niyang sabihin na we will be changed? Or we will not all be sleep from mortal to immortality. Hindi na dadaan sa physical na kamatayan ang mga buhay na believers na mararapture. Okay? Kundi ang sabi dyan is we will be changed. Babaguhin din ang katawan as glorified body ang lahat ng mga buhay na tunay na mananampalataya ni Kristo pag naganap na ang rapture. Napakasarap nun, no? Hindi ka na dadaan sa physical na kamatayan, no? Pag dumating ng Panginoon sa alapaap, magbabagong anyo ka in a twinkling of an eye. Pag sinabing twinkling of an eye, isang kisap mata lang. Mababago na yung katawan mo as heavenly bodies. This means na pagdating ng Panginoon ay magkakaroon ng milyon-milyong Kristiyano sa lupa na hindi mamamatay kailanman. Ano po, hindi na dadaan sa physical death. Sabi doon sa ating main text in 1 Corinthians chapter 15 verses 52 to 53, in a flash. Napanood nyo na yung the flash? Diba? Bilis, no? In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, then, and we will be changed, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Amen? Itong ating katawan na ito ay babaguhin ng imperishable body, at ito ay immortal. No, ibig sabihin, hindi na mamamatay at hindi na mabubulok. Lagi kang fresh pag ganun, no? Hindi ka na gagamit ng cosmetics or formalin, no? Hindi ka na dadaan sa sa physical na kamatayan, no? Hindi ka na gagamit ng kung ano-ano pa para mag-looking young and fresh. Ano po, kasi pag meron ka ng glorified body, hindi na ito tatablan ng sakit, hindi na ito tatanda. Ano po, yung mga mahilig mag-basketball, kahit 24 hours a day ka mag-basketball, no, hindi ka lalamigin o hindi ka magkakaroon ng rayuma.
Okay? Ano nga ulit ang sinasabi sa ating scripture? They will be clothed with immortality. And all this will happen in the twinkling of an eye. Sila ay mabibihisan ng walang kamatayan at lahat ng ito ay mangyayari sa isang kisap mata. At sila ay biglang mawawala. Saan sila mapupunta? To meet the Lord in the air. Kaya kapag yung katabi mo nawala, na-rapture na. No. Congratulations sa mga maiiwan. Kasi 7 years tribulation. Kaya yung iba magtatago talaga sa mga bundok para hindi sila matatakan ng 666. Pero yun, hindi ka makakapagbili. Hindi ka rin makakapagnegosyo kapag wala kang tatak ng 666. Ang maaaring example niyan ay yung pag-ascend ng Panginoong Hesus mismo sa langit. Okay, yung ibig sabihin yung sila'y biglang mawawala to meet the Lord in the air. Okay, yung example niyan is Acts chapter 1 verse 9. Ang Panginoong Hesus mismo, He was taken up before their very eyes and a cloud hid Him from the sight. Diba, nung nag-ascend ang ating Panginoong Hesus ay nakita siya ng mga tao and then bigla siyang nawala. Now, kung ang mga believers of Christ na mga namatay ay mabubuhay muli, at lahat ng mga buhay na mananampalataya na madadatnan niya ay kasamang mararapture o maaalis dito sa lupa, the question is, sino-sino ang mga matitira? Or, who will be left behind? Who will be left behind? Amen, no? Ang mga maiiwan ay mga hindi mananampalataya or the unbelievers at yung mga nag-aangking Kristiyano lamang, ngunit hindi nagtataglay kay Kristo. Those who only profess to be Christians but never possess Christ. 2 Timothy chapter 3 verse 5, it says, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Sila'y nagkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sila yung mga maiiwan, the unbelievers, and the hypocrites o mga mapagkunwari. Kung ganon, anong mangyayari sa mundo? Sigurado mas grabe na ang confusion o pagkalito at kaguluhan dahil nakakatakot ang sasapitin ng mga maiiwan sa rapture. Maghahari na dyan ang Antichrist. Tandaan natin, kapag naiwan ka sa 7 years tribulation period, hindi ka makakabili o makakapagbili kung wala kang tatak ng the beast na 666. Amen? At ang mga may tatak ay saan sila mapupunta? Sa hell. Ano po? Okay, let's read also in John chapter 4 verse 9. Sa Tagalog ko babasahin, sabi dito, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya. Ano po? Gawin na ang mga dapat gawin kung anuman ang nais ng Diyos na ipagawa niya sa iyo. Ibahagi mo sa kanila si Jesus para sa kanilang kaligtasan sa kapahamakan na darating. Dahil darating ang araw, tulad ng sinasabi sa ating binasa, darating ang araw na hindi mo na magagawa ang mga yan kapag magra-rapture na at any moment. At hindi natin alam ang buhay natin dito sa lupa kung hanggang kailan. Okay, our fifth truth. Malapit na tayo magtapos mga kapatid. Okay, our fifth truth. Sabi dito, then will follow a glorious reunion for the saints. Then will follow a glorious reunion for the saints. Ano yung point number 3 and 4 natin ulit? The dead in Christ will rise first, and every living Christian will be changed and caught up. Pagkatapos ay kasunod ang maluwalhating muling pagsasama-sama para sa mga banal. In 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. Anong sinasabi doon? And the dead in Christ will rise first. After that,
we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Tells us that we shall be together o magiging magkasama. Nakakagalak yun, no? Yung papa mo, yung mama mo, no, darating yung panahon that you will be together. No, yung mga namatay na mga mahal mo sa buhay, darating yung araw that you will be together o magiging magkasama para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Di ba? At napakalaking pagtitipon yan. Kasi lahat ng mga namatay na believers at ang mga buhay na believers ay magsama-sama. Ano po? Magkakatipon. Anong sarap kapag magiging magkasama ulit kayo ng inyong mga pamilya, kabilang yung mga namatay noon na miyembro ng inyong pamilya. Mayroong glorious reunion with them kasama ang Panginoong Jesus sa langit. Amen? Okay, number 6 truth natin. Number 6 truth, above all, we shall meet the Lord Jesus Himself. Again, above all, we shall meet with the Lord Jesus Himself. Hindi lang tayo magiging magkasama sa ating pamilya at sa ibang mga believers of Christ, kundi higit sa lahat, ano sinasabi doon? Above all, higit sa lahat ay makikipagkita tayo sa Panginoong Jesus mismo. Amen? Again, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, sabi doon, to meet the Lord in the air. Tells us that we will meet the Lord in the air. Diba? Yan yung gusto natin kapag nagkakaroon tayo ng fellowship or meeting together to have fellowship not just with our family and other Christians, but to have fellowship with our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? If darating ang meeting together or glorious reunion, ay makikita natin mismo ang Panginoong Jesus ng mukhaan. No? Anong joy ang mai-experience natin kapag nakita natin siya. Di ba? Kaya nga tayo naglilingkod dahil nais natin siyang makasama sa eternity. Kung bakit ka nagsasakripisyo sa gawain ng Diyos, yung bumago sa buhay mo, our Lord and only Savior. Kapag nakita na natin ang Panginoong Jesus mismo, ay hindi maikukumpara ang joy na mapapasa atin kapag nakita natin ang ating sariling Panginoon at tayong tagapagligtas. Amen. Amen? Amen. So, excited ba tayo doon? Amen. Mga kapatid, gusto mo na makita ang Panginoon? Biglang pumamulo eh. Uwi ka sa Monday. Okay, uwi ka pa sa Monday. O sige, una-unahan lang yan, mga kapatid. Amen? Una-unahan lang yan. Okay? So, our number 7 truth is, then we shall be with the Lord Jesus forever. Okay, ito na po yung ating last truth. Then we shall be with the Lord Jesus forever. Kasunod niyan, tayo ay magiging kasama na ng Panginoon magpakailan-kailanman. Amen. Ano po? In 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, doon sa last part, sabi doon, and so we will be with the Lord forever. Kumbaga, finally, yan na yung goal at the end of the road. Ano po? Yan na po yung katapusan. Final destination. So ba? Walang hanggan na yan or eternal. At yan ang nais ng Panginoong Jesus sa kanyang mga banal or mga believers. Sabi ng Panginoon Jesus, John chapter 17 verse 24, Father, I want those you have given me to be with me where I am. Amen? Amen. Nais tayong makasama o makapiling ng Panginoong Jesus in eternity. At ano ulit ang kanyang promise in John chapter 14 verse 3? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen. Let me end with this, mga kapatid. In verses 13 and 18 of 1 Thessalonians chapter 4. Sabi doon sa verse 13, it says, Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed
about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. And in verse 18, sabi doon, therefore encourage one another with these words. Remember, rapture is not our only hope, but the Lord Jesus is our only hope. Amen. Amen. Ang iba kasi, ang hope nila is rapture. Pero sa atin, ang hope natin is si Jesus. Amen? Remember, our only hope is the Lord Jesus. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 54, sabi rin sa last part, death has been swallowed up in victory. Kaya doon tayo kay Jesus. Bakit? Jesus conquered death. Dinaig ni Jesus ang kamatayan. Kaya ang lahat ng nasa Kanya, ano mangyayari? Mabubuhay din magpakailanman sa Kanyang kinaroroonan. Amen? Bago mo asamin na makasama ang Panginoon or makasama ka sa rapture, is be ready all the time. Siguraduhin ang hope natin is in the Lord Jesus. At yan ang magbibigay sa atin ng hope, courage, comfort, and strength na mabuhay sa mundong ito habang inaantay natin ang kanyang muling pagbabalik. Amen? Sabihin mo ngayon dyan sa katabi mo, happy rapture. Praise God. Excited na si ma-rapture, ha? Praise the Lord. Okay, tama-tama. 12:30, 12:35, no? Happy rapture, everyone. Nice ko magsitay tayong lahat ng kapatid. And let me end with a prayer kasi meron pa tayong breaking of the bread.